Mas nagiging interesting nga ang istorya ng Ang Himala ni Nino sa TV5. Kaya naman makipagtsikahan pa tayo sa isa sa mga cast member na si Jay Gonzaga. Siya po ay gumaganap bilang si Kuya Badong. Uy, welcome to the... Hi, Kuya Badong. Kuya Badong, welcome to Branch. It's interesting. We'd like to know na ano ba si Kuya Badong? Ano ba role nito ni Kuya Badong? Si Kuya Badong, isa siya sa mga Alipores. Dalawa kami dito, si Budang, which is... Budang? Yes, Budang. Ginampanan siya ni Don Chang. Ako naman si Badong. So kami Budang and Badong. Kami yung kabanter ni Miss Carmi Martin sa mga scenes. So kami yung manggugulo sa Bukang Liwayway. Kami Parang kontrabida. parang ganon Kasi na parang may comedic side of Interesting. So kasi you said parang kaside nila Ma'am Carmi Martin. Yes. Si Ma'am Carmi Martin is the protagonist ba? Yes po, siya si Madam Chona. Madam So Chona. siya ang pinakamayaman sa Bukang Bukang Liwayway. Liwayway. At kayo nga yung Alipores. Yes. Pero how did you prepare for this role? First time ko actually gumawa ng isang role na komedyante kasi ginawa ko po before mga action, drama. So ito naman po, first siya na ganito yung atake na komedyante, tapos yung description ng character, sabi ni Direk Top sa akin, susunod lang siya sa mga utos ni Madam Chona, which is Miss Carmi. Hindi niya alam kung tama o mali, basta ma-please ko lang yung boss ko, which is si Miss Carmi. So aabangan po ng mga viewers natin kung paano po mapunta, kung magiging masama ba tuluyan si Kuya Badong or pupunta siya sa good side of... May patuwist ka dyan, Yes po. So I'd like to ask, how difficult is it to portray a character like this, given na also na the time slot is for general patronage and medyo lighter as compared to your previous ones? Yes po. Sa totoong buhay, actually, komedyante ako. So mas natural sa'yo? Yes, mas natural sa akin. And then, ang ginawa ko sa character ni Kuya Badong, nilagyan ko siya ng pagiging Cebuano type of... Kasi Bisaya rin po ako. Sorry. So, Bisaya ako. So, nilagyan ko siya ng konting yung Tagalog medyo matigas para lang magkaroon ng flavor yung character na kasi medyo may pagkatanga-tanga siya. So nung binigay nga sa akin yung description ng character, mahirap siyang gawin. Kasi 'di ba nasanay ka na pag binigyan ka ng character or role, syempre gagawan mo siya ano kayang backstory ng character. Paano kaya siya mangyayari? Pero this time, ang ginagawa namin nila Tita Carmi and Don, kaming tatlo kasi magkaka-eksena. More on, ang ginagawa namin, nagbabasa kami ng script, pero more on, may ginagawa kaming improvisation outside na binibigay sa amin. Pumapayag naman si Direk Top. And nabibigyan naman niya kami ng mga approved sign na, okay yan, ganito, ganyan. Nako, nakaka-excite. Pero syempre, ang tanong din dyan, kamusta naman yung working experience mo with the other cast members? Lahat ng mga kasama kong artista dito, lahat first time. Miss Carmi, sila Don, sila yung mga kids. Masaya na iba na naman yung mga taong kasama mo. Yung ibang actors yung ka-collaborate mo sa isang trabaho. And every day, pag pumupunta kami sa set, meron akong baon lagi. Ano kaya matututunan ko sa kanila? Which is, may ginawa kaming scene with Miss Carmi. First time ko siya makatrabaho. Yung nakita sa trailer kanina, nung dumapa siya, tapos meron siyang poop ng kalabaw. Yung scene na yun, ano siya actually, harina tsaka tsokolate yung ginagawa. So parang nakita ko lang yung pagiging professional ni Miss Carmi sa set. Dahil gusto ko rin kasi yung ganun gusto kong ganung attitude from theater kasi ako. So gusto ko yung attitude na nakikita ko kay Miss Carmi, which is, sabi ko sa kanya, Tita Carmi, ang galing mo. Kasi instead na magpaka-asikaso pa siya, kasi mabilis lang yung ginawa. Akin na yan, ako na maglalagay para isang take na lang kami. So nakikita mo yung pagiging, yung work ethics. Walang arte, walang keme. Para lang matapos ng maaga lahat, mabigay yung dapat kailangan sa scene. So nandun yung pagiging, nakikita ko kay Miss Carmi yung pagiging professional, pagdating sa set, ready siya. And then, lahat ng mga eksena namin, nakukuha namin in one take lang. It's because of, siguro dahil ready na kami pag pumunta sa set. So, yung mga ganong mga bagay na natutuwa rin ako na makita, nilulook forward ko siya every day. Pero Jay, of course, anong maabangan pa ng viewers natin sa coming days sa show nyo and also invite them to watch? Abangan po nila ang Himala ni Nino kasi marami pong magandang reviews kaming natatanggap nung pinalabas siya last Monday. And
marami po pong mga artistang papasok na magaganap din po ng mahalagang parte sa buhay ni Nino. At syempre, abangan nyo po yan every Mondays to Fridays po, 11:15 a.m. bago po mag-Itbulaga. Tsaka sobrang good vibes po nung ang himala ni Nino. As in, happy lang kami. And nararamdaman din namin siya sa set. And then, nagtatranscend naman siya sa mga audiences namin. Nung pinanood namin yung mga third episodes na ata kami, sobrang ganda nung material and sobrang ganda nung shots, Yung shots, pagka-direct. Yeah. Tapos nagugulat din kami, sabi ko, grabe no, ganun pala talaga. Kasi nung sinushoot namin siya, sobrang init din kasi talaga nung location namin. So parang, Sa Bulacan yun yes, di ba? Bulacan. Nagsushoot kami sa Pandi, Bulacan. So, tapos nung mga nakarang araw pa, binabagyo. So medyo nag-uusog kami ng schedule. And sobrang sarap lang nung experience sa set. Right. And nagtatranscend siya sa... Sa mga scenes Mukhang doon. nag-enjoy si Jay sa ginagawa. Yes, sobra. Sige, siguro remind na lang natin kung kailan ba nila pwedeng panoorin ang Okay. Himala ni Nino. Mga kapatid, iniimbitahan ko po kayong manood ng Ang Himala ni Nino. Mondays to Fridays po yan, 11:15 a.m. bago po mag-Itbulaga. Dito lang po yan sa TV5. Ayun, sige. Alright. Maraming Thank you so much for joining. Salamat Alam mo, po. nakalimutan kita. Sobrang excited ko na makausap ka. Ayan, kumain ka muna dito. At least nagbabantay si Jay ng calories. Pero thank you very much, Jay, Thank for you. joining us. We Yes. appreciate Si it. Kuya Badong. That's Kuya Badong or Jay Gonzaga.